What's up mga langga, maayong buntag na tuntanan. Kumusta mo diha mga langga, maayong adlaw kanatuntanan mga langga. Good morning Philippines and good morning world. Mula sa amin ni Langga at ni Insik. Kumusta kayo dyan mga langga? Kumusta? So ayun, kakarating lang po ni Insik, galing po sa kanyang biyahe mga langga. And of course, ako ay nandito sa bahay and nagpapagaling pa rin po hanggang sa ngayon. So hopefully, full healed na tayo sa darating na mga araw. And nakikita nyo po, nakakilay po tayo ngayon para maiba naman. Kasi siguro, nag-ano na kayo, kapuyan na magtanaw sa kung nao nga, why kilay, why lipstick, why arte. So, ayun. Ay, sakit akong buhok. Sakit kay hikapon. Sakit ng ulo ko, mga langga. So, ayun, mga langga. For today's video, mga langga, ay sasagutin po namin mga langga yung isa sa nag-comment kung bakit daw sa lahat ng videos ko hindi ko na lang sasabihin kung sino. Alam mo kung sino ka, kung palagi ka nanonood sa videos namin or kung pass by. Oh yes, kung lagi ka pa manonood, thank you very much. Pero para sa akin, karapatan kong linawin, klaruhin at sagutin ang iyong tanong mga langga. Langga kasi nag-comment kasi siya mga langga at ang sabi niya, bakit daw sa mga videos ko langga ako ng langga, lagi kong binibigkas yung langging, mga ganun ba. So ang langga kasi mga langga, ayan na naman. So ang langga kasi sa Bisaya ay pinangga, so mahal, pinangga, yung ganun ba, mahal, yung basta parang pagpapakita kasi yan ng pagmamahal. So, sa Bisaya, sa amin yan, kapag langga ka, pinangga ka talaga, or mahal na mahal ka talaga. So, yung pangalan ko po mga langga ay langga, kasi kung nakikita nyo po sa aming vlog, ang pangalan po ng aming vlog ay Langga Insik Vlog. So, ako po si Langga. Kung bago ka lang po sa aming, ka lang kayo, nindot kayo ang lighting. Oh, basta sa lipdan. So, ang pangalan ko po ay Langga and si Insik naman po ay Insik. So, yan po yung aming pangalan sa aming vlog, Langga Insik Vlog. Kaya po, lagi kong sinasabi sa inyo na Langga, gusto ko kasi po kayong i-acknowledge as may mga pinangga, as may mga minamahal po na subscribers. Kaya po, sana, pagpasensyahan nyo na kung ang sinasabi, kung ang lagi kong binibigkas every time na mag-vlog kami ay langga. So, si Insik naman po, kapag nag-vlog po siya, ang lagi niyang sinasabi or lagi niyang binibigkas naman ay mga ka-Insik. Kasi yun po yung aming, kung sa pa-title naming dalawa ni Insik. Ayan. So, ako po si Langga, kaya po lagi ko po sinasabi, mga kalangga, kasi gusto ko pong i-acknowledge yung presence ninyo. So, sana po, huwag niyo po sanang mamasamain kung lagi ko pong sinasabi na langga sa lahat aking mga vlogs namin, mga vlogs ni Insik. Si Insik naman po ay laging mga ka-Insik, kasi Insik po siya. Di na po yung mata, mga langga, Insik siya. So, Insik siya, hindi siya insects. Kaya kung insects po, lamok yun. Lamok, langaw, cockroach, mga insects, mga insekto. So, tinatawag po siyang insect kung mga langga. Kung nagtatanong po kayo kung saan galing yung aming pangalan na langga at saka insect. So, langga po ay kanang in Bisaya mga langga ay yun nga, pinangga. Kasi po ako ay bunso sa lahat ng aking mga kapatid. So, marami po akong kapatid. So, bunso po ako. Kaya po, ang tawag nila sa akin, langga. Yun po yung middle name. Yun po yung nickname ko, langga. Minsan naman, MJ, kasi yung full name ko naman po ay Marie Jane. So, hindi po Mary Jane, Marie Jane. So, sa mga nagtatanong po dyan, alam ko, marami nagko-comment sa inyo, nagtatanong kung ano yung totoong pangalan namin. Ako po si Langga in my nickname. Tapos, yung pangalan ko po ay Marie Jane. Tapos, si Insik naman po, since po Insik po siya, maliit po yung kanyang mata, para po siyang Chinese. Kaya po, maraming nagbabansag sa kanya ng Insik. Pero, iba-iba po yung pangalan niya. Minsan Garyong. Pero yung pangalan talaga niya ay Gary. So, Gary po yung pangalan niya. So, minsan, tinatawag siya dito na Garotoy kasi Gary daw, Gary nga gamatoy. Yung gamatoy naman, maliit na tao ba? Yung ngayon, kaya tinatawag siyang Garotoy, minsan Garyong, minsan, ano ba yung iba yung nickname? Garo, yung itong Aling, basta iba't iba yung yung palayaw niya mga langga.
Pero yung ano niya talaga, yung title niya talaga o yung kanyang kuan talaga ay Insik. Kaya yung aming vlog ay Langga Insik Vlog since kami po ay mag-partner. So, yun po yung ano, yun po yung kanang yung totoong kwento behind our names. And wala po kaming anak. Sa mga nagtatanong po, sa mga bago pong pumapasok sa aming channel, gusto ko lang pong magpakilala sa inyo. Kasi po karapatan nyo po yun at karapatan po namin din na magpakilala sa inyo. Since hindi pa po nyo alam, meron pong iba na yung pagtatanong nila ay sarcastic. Siguro po, kahit alam na nila na kami po ni Insik ay magpartner, magtatanong pa rin po sila na, ano ba, kuan ka ng anak mo ba yan? Yung ganun ba? Pero, it's okay. Kasi kanang wala naman, nobody's perfect mga laga. Siguro, yung nakikita niya kasi po matured po akong tingnan dahil po sa laki ko, dahil po sa katabaan ko. Kaya matured po talaga. Tapos si Insik naman po ay maliit na tao lang, kaya baby face, wala po siyang bisyo, kaya baby face pa rin mga langga. Kahit ano, kahit sino, kung hindi kami kilala, mapagkakamalan talaga kaming anak ko siya or nakababata ko siya kapatid or pamangkin ko siya, mga ganun. Pero understandable naman po yun. Hindi po yun masakit sa akin mga laga. Siguro nung mga unang panahon nasasaktan po ako, pero kasi hindi ako nasasaktan in a way na kanang, so ayun mga laga, hindi po ako nasasaktan in a way na kanang kuan kanang in a way bitaw na kanang dahil mag-partner kami, hindi po na nasasaktan po kasi po masasabi ko sa sarili ko na mature ko na talagang tingnan. Kasi po, lagi po talaga kaming pinagkakamalan mga langga. And minsan niya, pagkakamalan pa na kami ni Papa yung mag-asawa. Pero okay lang po yun mga langga kasi po hindi nyo po kami kilala. Kaya po, formally, nagpapakilala po ako sa inyo. Kami sa inyo mga langga. So, si Insik naman po, si Papa po, si Papa Levi po ay Papa ni Insik. So, tatlo silang magkakapatid, si Inday Lucy, si Levi Jr., tsaka si Insik. Si Insik po yung panggitna, pangalawa. So, siya po yung pangalawa sa magkakapatid. Supposed to be apat po sila, kaso lang po, namatay po si Inday. And wala na po si Mama kasi po, namatay na din po si Mama nila ni Insik. Pero ako po, may mama pa po ako, nasa Bohol. Ako po ay purely, nanggaling po sa Bohol, sa Gaasa, Bien Unido, Bohol. Sa Gaasa po ang aming island, Bien Unido po ang aming lungsod, tapos part po siya ng Bohol. So, in a beautiful place of Bohol, maganda po ang amin. Isla po yun mga langga. And meron pa po akong mama, pero wala na po akong papa. Ako po ay bunso, kaya po ako po ay langga. Kaya po tinatawag po akong langga, mga langga. Kasi sa mga kapatid ko, minsan Jane, minsan MJ, minsan langga, kasi langga po talaga, mas kahit po sa workplace ko, kung hindi man mabala, hindi po apelido ko, langga po sa mga close friends ko. So yun po, sana po pagpasensyahan mo na kung lagi nyo pong naririnig sa mga vlog namin ang salitang langga. Kasi po, yun po yung aming acknowledgement o pagpapakilala po na ako po si langga talaga. So, sa mga nagtatanong naman po kung anong age gap namin. So, interview to ha. Para wala na kayong matanong. Sa mga gustong malaman, sa mga gusto nyong malaman, panoorin nyo lang po ang video na to. So, ako po ay 34 years old. Si Insik naman po ay 31. So, ahead po ako ng 3 years sa kanya, mga langga. So, nagkakilala po kami, parang 11 years na yata. Kung meron sana kaming anak, mga langga. Malaki na yung anak namin, pero dahil po noong nagtatrabaho pa kami, masyadong busy mga langga. Ngayon lang kami talagang nagtagpo na parang hindi kami masyadong busy nung lumipat kami dito sa bukid. Pero kami po ay dating mga security guard. So, si Insik po ang nagpapasok sa akin bilang security guard mga langga. So, doon po parang nag-strong ang bond namin dalawa. Doon po namin nabuo ang aming love life, char. So, ayun, mga security guard po kami sa syudad. Pero, kung nagtatanong po kayo kung bakit nandito kami sa bukid at hindi na po kami nagtrabaho, ang sagot po ay napakalalim at napakasimpleng intindihin. So, since po tatlo silang magkakapatid, si Inday Lucy, si Insik, tsaka si Levi, si Levi po ng mga panahon na yun, may asawa pa po siya. So, si Inday Lucy naman ng mga panahon na yun ay nag-aaral po. Kaya walang iba talaga na makakasama si Papa, kundi kami lang. Tapos pwede naman na
sila kasi si Livy nandito sa bukid. Pero ano kasi, meron kasing mga bata siya na inaalagaan ng mga panahon na yun. Tapos si Inday Lucy naman, hindi siya pwede naman siguro kung gugustuhin talaga na hindi mag-aral, pero sayang nga. Tapos kami naman, kami yung mga nagtatrabaho kami sa syudad. Tapos okay lang naman siguro sana kung kanang magpuli-puli ba or papalit-palit bitaw ang pagbantay kay Papa, kasi si Papa kasi noon mga langga, simula nang mawala si Mama, si Papa po ay nagkasakit talaga. Grabe yung sakit niya, akala nga namin simba ko, akala nga namin susunod siya kay Mama, kasi yung ano niya, yung sakit niya yung kanibitong dahil sa lungkot, pangungulila, yung ganun ba, kasi si Mama ay parang nakalitan bitaw mi, parang na-shock kami ba na meron na pala siyang sakit na dinadala, hindi namin alam. Kaya si Papa nun ay yun talaga ay dependent kay Mama. So nakadepende lahat ng decisions, mga decision making sa family, si Mama talaga yung gumagawa. Si Papa po ay sunod-sunod lang siya kay Mama, kasi si Mama kasi ay strong, independent woman. Kaya yun, alam niya kung paano dalhin yung pamilya. Kaya po siguro sila Insik ay napalaki ng tama talaga, kasi yung mga magulang nila ay talaga namang napaka-strong ng pagmamahalan din at ng pagpapalaki sa kanila. Kaya po sobrang kawalan sa amin nung nawala si Mama. And of course, nung nawala si Mama, sobrang nalugmok po kami, kasi kahit po si Insik, nalugmok po siya ng mga ilang taon. Kaya po naisipan ko na si Insik po ay patigilin muna sa pag-aaral, sa pagtatrabaho. Yung mga panahon na yun, wala siyang trabaho sa mga panahon na yun. Hindi ko po muna siya pinapasok sa trabaho, kasi po kami sa security field ay may dala po kaming baril. Tapos hindi po siya mentally healthy dahil po sobrang pangungulila niya sa nangyari kay Mama noon, kasi siya po yung talagang kasama ni Mama sa kanyang journey doon sa hospital bago po siya binawian ng buhay. Kaya po hindi po madali para kay Insik. Kaya hindi ko po muna siya pinapasok sa trabaho, kasi po natatakot din kami baka anong magagawa niya or anong mangyari sa kanya. Kaya ayun, ako muna yung nag-provide para sa family po namin. And yun po, pinapayagan ko po siya na lagi na umuwi dito sa bukid. Kaya po good thing po na nagkaroon kami ng bahay dito, and I would like to say thank you, very very thank you to Tita Vivian Mariano. Siya po yung dahilan kung bakit kami nagkabahay dito. Siya po yung nag-acknowledge po talaga, siya po yung nag-provide talaga ng lahat na magkabahay kami. Kaya po si Insik lagi dito sa bukid kasama ni Papa. Kaya nakikita din niya na hindi pwedeng iwanan si Papang mag-isa. So si Inday Lucy po ay busy sa schooling niya, kasi po high school pa yata siya noon. Tapos si Livy naman ay may pamilya na noong mga panahon na yun. So kaya ayun, sa laging pag-stay ni Insik dito, naisipan niya na lilipat na lang kami ng bahay. So ako sana, nasasayangan ako, kasi nga tumaas yung position ko sa security field. So naging head guard ako, naging SIC ako, security in charge. So mataas na sana yung position ko, medyo tumaas din yung sahod at may allowance po mga langga. Pero dahil po mag-partner kami, kahit hindi po kami kasal, ay para bitong kanang ako bitong kuan ang iyahang decision, kasi nag-ano kasi siya na why not dito na lang kami for good char. Dito na lang kami magstay sa bukid. Dahil po wala po talagang kasama si Papa dito mga langga. Kaya risky kung maiwan si Papa mag-isa, kasi gumaling na po si Papa nun, pero inaatake pa rin po siya ng kanyang nagka-nervous kasi si Papa mga langga. Tapos yung kanyang lungs ay kailangan talagang tutukan, at hindi siya pwedeng mapagod, hindi siya pwedeng mag-isa, kasi kapag nag-iisa siya ay parang mahirapan siya maghinga. Oh, yun. Kaya kailangan talaga na may kasama. Kaya for the sake of sa pagsasama namin Insik, kahit po nangungulila, kahit po nasasayangan po ako, kasi maganda na sana yung trabaho ko,
Pero binibigyan ko ng kahalagahan yung pagsasama namin. Kaya sumama po ko sa kanya dito sa bukid. So mahirap po yung transition mula sa napakagulong syudad hanggang sa napakatahimik na lugar. So naninibago po ko nun, parang na-depress po ako ng very very light. Pero dahil po mahal natin yung tao, kailangan nating samahan kung anong gustong at kung ano yung makapagpapasaya sa kanya. Kaya po ayun. So hanggang ngayon, nandito pa rin po kami sa bukid. Sinasamahan namin si Papa. Si Levi naman po ay hiwalay na sa kanyang asawa noon. Ay nagtatrabaho po siya sa resort dito. Meron kasing resort dito. Kung sa mga gustong pumunta dito sa bukid, meron pong resort dito, ang Modesto Mountain Resort. Maganda po siya, may swimming pool. Pwede po kayong mag-overnight. Free kuan pa to ha. Free ka ng, commercial. So, baka naman, Kuya Jovin. Ha? Oy, bayad, promote. Sige lang kay pahanyoon mo sa tao, muligit ang swimming pool. So, ayun mga langga. Kaya yun, si Inday Lucy naman, sa awa ng Diyos, ay natapos po siya sa kanyang college with kanang teacher po siya sa elementary. And ngayon po ay parang muna sila kanang review para po sa licensure exam ng teacher. Pero sa ngayon ay nagtatrabaho na po siya doon, temporary teaching siya sa kanang private school, kanang mga bata bitaw, kanang basta private school, I don't know, somewhere in Consolacion. Kaya yun mga langga, kami pa rin po yung naiwan dito. Si Papa po ay nasa pangangalaga namin. Si Levi naman po ay stay in doon sa kanyang trabaho sa resort. Kaya si Papa po ay nandito po talaga sa amin. Kaya sa mga nagtatanong po dyan, meron din po kasi nag-comment na bakit lagi namin sinasama si Papa or ginagamit namin si Papa sa lahat ng vlogs namin. My goodness, no po, hindi po yung totoo. Sa mga nakakilala po, simula't simula ng aming vlog. Kapag nandun si Papa sa syudad, kasama po talaga siya sa vlog. Kasi po si Papa ay na-discover din dahil sa pag-vlog ni Inday Lucy. So supposed to be, hindi po kami yung unang vlogger. Si Inday Lucy po yung unang vlogger, yung bunsong kapatid po ni Insik. Dahil po nainganyo kami dahil akala namin ang vlogging po ay malakas kasi nung mga panahon na yun kasi pandemic. Kaya kanang nainganyo din po kami na why not mag-vlog? Marunong naman tayong magsalita. Hindi naman tayo nahihiya sa camera, why not? So sinubukan namin, and sa awa naman ng Diyos ay medyo lumaki-laki yung subscriber natin. Maabot na po siya ng 7,000. Malaki na, 7,000 radi ay. So ayun mga langga. Pero kahit ganun pa man, papasalamat pa rin po kami dahil po meron tayong mga solid subscribers, mga nagmamahal, gaya nila Auntie Josephine, Ma'am Vivian, ni Tita Vivian, ni Ma'am Adelina, lahat mga nakakilala namin, ni Ma'am Claripel de la Paz, sino pa po, basta Ate Yumi, si Ma'am Popo, basta marami pong Ma'am Maria, basta hindi ko na isa-isa, pero alam nyo po kung sino kayo kasi po nakakatulong po talaga kayo sa amin. And ayun, maraming salamat po talaga sa inyo. So ito pong video na to ay ginawa ko para po acknowledgement po sa inyo, dahil po hindi ko po talaga kayang isipin ninyo na binaliwala namin yung mga comment ninyo. Kahit po simpleng comment lang po or po yan, sasagutin po natin yan mga langga. So kaya po nagkaroon tayo ng content na pagsagot sa comment na to, and ng comment nyo. So sana nalinawan kayo. Kung meron pa po kayong mga katanungan, pwede nyo po i-comment and sasagutin ko po yun mga langga. So sana naman po hindi naman talaga maiwasan yung pagbabash. Pero sa mga bashers po, hindi po kami galit. Nagpapasalamat pa po kami sa inyo kasi po kahit po nagbabash kayo o kahit po nagbabody shame kayo or nag-aano kayo sa akin, at least nanood pa rin po kayo ng video namin. Malaking tulong po yun mga langga. So hindi man ganun kalakas yung pag-vlog, hindi katulad nung pandemic na malakas talaga yung views na unlike ngayon. Kahit titingnan nyo po sa mga views namin, noon po masaya na po kami na makaabot ng 1k views, pero ngayon po ay sobrang hirap po talagang umabot, hanggang sa 600 lang po yung views. Kaya po matagal na po kami hindi nakatanggap talaga ng sahod. So kahit ganun pa man, sinisika pa rin po namin na
magkaroon po kami ng upload kahit po sa napakasimpleng content, napakasimpleng paraan, kahit usapan lang, chikahan o whatsoever. Kaya po mahirap po talaga kung magkasakit tayo no. Kaya malungkot po ako nung mga nakarang araw na hindi po ako nakapag-upload kami ni Insik dahil din po sa sitwasyon ngayon na wala po tayong internet connection sa ngayon po, pero meron naman po tayong kuryente. Good na po yun, bahala na maghanap tayo ng internet connection, basta importante hindi na tayo magbabayad ng charge kasi napakamahal po ng charge dito sa amin kapag generator yung ginagamit. Nasa 30 pesos po per cellphone. So mahal po yung yung bayad. So madali lang po siyang malobat kasi po iba yung electricity na binibigay ng generator kaysa talaga dun sa electricity ng Sebeco. Kaya yun mga laga, ay sure si Sphinx po ay nakikinig po sa akin, na sa harapan ko po si Sphinx. And ayan po mga langga, sana po na kayo na linawan kung bakit po langga ako ng langga mga langga, kasi yun po talaga yung hindi po mabubuo ang Langga Insik Vlog kung wala po kayo. Kaya po in-acknowledge ko po ang inyong mga tanong and mga clarifications and everything, char. So, ayan po, kung meron pa po kayong ibang katanungan mga langga, you're free to comment down below. And please po, don't skip ads. And sana po mapanood nyo po yung mga videos namin. And patuloy po tayo mag-pray mga langga for my healing. Kasi po hanggang sa ngayon, kahit po ganito na po ka ratatat yung ating bibig, hanggang ngayon po ay nagpapagaling pa rin po tayo. Hindi pa po masyadong talagang fino-force ko yung aking right arm, excuse me. Kasi po, bawal pa po siya. So, nagpapagaling pa po tayo, and ayun, thank you po ulit sa inyo. Sa mga nagtatanong kung kumusta ako, papagaling na po, and sana po tuloy-tuloy na ang healing po natin, no? So, kahit mahirap ang buhay mga langga, laban lang adya. So, thank you very much for watching this video, and see you in the next vlog mga langga. Maraming salamat sa inyo, mahal na mahal namin kayo, and advance Merry Christmas po kasi paparating na po ang Pasko. Sana maganda po ang bukas ng paparating na Pasko sa atin. So, kahit na anong problema na darating sa buhay natin sa Pilipinas, bagyo man yan, lindol, or whatsoever, kailangan nating manalangin lahat. And thank you, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Love you all, mga langga.